Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Manay sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Manay. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 90 kabanata. Ang talata po ay 2. Wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, sapagkat ikay walang hanggan. Wala pa nga ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, ikaw noon ay Diyos na, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Ikaw noon ay Diyos na, ikaw noon ay Diyos na, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Abang aming idinadalangin sa iyong bayan ng Manay, sa probinsya ng Davao Oriental, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Manay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Manay. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 13 kabanata. Ang talata po ay 1 at 2. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang
paglalaan ng ating pinakamabuti sa Panginoon. Dapat po nating maunawa na ang ating teksto ay nagdadala sa atin sa isang napakahalagang sandali sa kasaysayan ng mga Israelita. Kalalaya pa lamang nila mula sa daang-daang taong pagkakaalipin sa Ehipto. Sa gitna ng kanilang kagalakan at paghahanda sa paglalakbay, nagbigay ang Diyos ng isang kakaibang utos kay Moises. Ilaan o ihandog sa kanya ang lahat ng panganay. Sa kulturang Ebreo, ang panganay ang kumakatawan sa lakas, sa hinaharap, at sa pinakamabuting bahagi ng isang pamilya. Sa utos na ito, tinuturuan tayo ng Diyos ng mga malalalim na prinsipyo tungkol sa pagmamay-ari, pagkilala, at pagtitiwala. Ang unang bahagi, ang pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos o the principle of ownership. Sinabi ng Diyos, sapagkat akin ang lahat ng panganay. Bakit sila pagmamay-ari ng Diyos? Dahil sa gabi ng Paskwa o Passover, nilaktawan ng Diyos ng anghel ng kamatayan ang lahat ng bahay ng Israelita na may dugo ng kordero. Iniligtas ng Diyos ang kanilang mga panganay mula sa kamatayan. Ang lahat ng mayroon tayo ngayon, ang ating buhay, pamilya, talento, at kayamanan ay hindi sa atin. Ito ay pagmamay-ari ng Diyos dahil iniligtas at tinubos niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Utang natin sa Kanya ang ating hininga, ang ating kaligtasan. Ikalawang punto, ang pagbibigay ng unang bahagi at pinakamabuti. The principle of the firstborn. Ang panganay ang siyang una. Hindi sinabi ng Diyos na ibigay ang natira o ang huling bahagi. Nais niya ang una. Ang pagbibigay ng una ay isang pagsubok sa ating pananampalataya. Kapag ibinigay natin ang una, nagtitiwala tayo na pagpapalain ng Diyos ang mga susunod pa. Paano natin ibibigay ang ating panganay o ang unang bahagi sa Diyos? Ang ating oras. Ilaan ang unang bahagi ng ating umaga sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating kita, ibalik ang ikapu at ang handog bago natin gastusin ang para sa ating sarili. Sa ating pamilya, ihandog natin ang ating mga anak sa paglilingkod sa Panginoon. Isang bagay din po na marapat nating tandaan ang Feast of First Fruits o ang pagdiriwang ng pista ng unang ani. Ito po ay ginagawa sa pasimula ng unang taon. Yun pong unang pag-aani sapagkat ito'y kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos na magkaloob sa mga susunod na panahon. Ito po ang dahilan kung bakit kapag tayo'y nagkakaloob sa Panginoon, tayo'y nagkakaloob ng may pananampalataya at pagtitiwala na kung ating ipinagkaloob sa Diyos, siya'y may kapangyarihan na ibalik ito sa atin ng siksik, liglig, at
uumapaw. Ikatlong punto, isang pamumuhay na banal at nakabukod o the call to consecration. Ang salitang ilaan o consecrate ay nangangahulugang itabi para sa isang banal na layunin o gawaing banal. Ang panganay ay hindi na ordinaryong tao o hayop. Sila ay pag-aari na ng templo at ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo upang maging iba sa sanlibutan. Ang ating buhay ay dapat nakalaan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Hindi na para sa ating mga kagustuhan, kundi para sa Kanya na nagligtas sa atin. Sandali, Bernie, hindi naman ako panganay. Hindi para sa akin ang panawagan na iyan. Hindi po porkit sinabi na inangkin ng Panginoon ang mga panganay, baliwala na ang mga pangalawa, baliwala na ang mga pangatlo, baliwala na ang mga pangapat. Hindi po yan totoo. Samantalang inangkin ng Panginoon sa bahaging ito ng banal na kasulatan ang mga panganay sa kasalukuyang panahon, ang inaangkin ng Panginoon ay ang lahat. God is calling His people as His. God is calling His people to consecrate our lives for His glory. Mga kapatid, ang Exodo 13, talata, kabanata, talata 1 at 2, ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi naghahanap ng ating mga tira-tira. Hindi niya na isang natitirang oras, natitirang lakas, o natitirang barya sa ating bulsa. Nais niya ang pinakamainam dahil ibinigay din niya ang kanyang pinakamainam sa atin. Walang iba kundi ang tanging panganay at ang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Suriin natin ang ating puso ngayon. Ang Diyos ba ang nangunguna sa ating mga desisyon at pagpaplano? Ibinibigay ba natin sa Kanya ang ating lakas habang tayo ay bata pa at malakas pa, o hihintayin natin kung kailan tayo tumanda, may sakit na, at saka pa maglilingkod? Ilaan natin muli ang ating buhay sa Kanya. Ibalik natin sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pagliligtas sa amin. Kinikilala namin na ang lahat ng mayroon kami ay galing sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na mga tira-tira lamang ang aming naibibigay sa iyo. Ngayong araw, itinatalaga muli namin ang aming mga sarili, ang aming pamilya, ang lahat ng mayroon kami. Turuan mo kaming maging tapat sa pagbibigay ng aming mga pinakamainam para sa iyong kaharian. At ang aming panalangin, Ama, kami patuloy na magkaroon ng kaunawaan na ipagkaloob sa iyo ang pinakamainam. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Man sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Manay ay magkaroon ng unawaan, pagkakaisa, pag-ibig na siyang maging dahilan kung bakit
ang Santong Espiritu ay magtatag ng altar para sa aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Manan. And with this altar, we declare the fire of revival sa buong bayan ng Manan. Dasal namin na dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dumaloy ang iyong kalwalhatian. At sa lahat ng pagkakataon ipahintulot mo, Amang Diyos, na magkaroon ng kaunlaran at maranasan ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Dasal namin ang pagkilos mo upang maganap namin yung tawag mo for us to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the heart of its glory. Dasal namin ang pagsama at pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Amin din pong idinudulog sa iyong pagsisimula ng impeachment proceedings para sa aming Vice President. Panginoon, ang aming panalangin, ang katotohanan, ang siyang tunay na maalantad. Dasal namin, Amang Diyos, na ang kasinungalingan ng kaaway ay tunay na mailantad sa pagkakataong ito at tunay ang iyong katotohanan ang siyang maging hustisya para sa aming bayan. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw po magkaloob ng lahat na ilang pangangailangan upang sila'y magtagumpay para sa iyong dakilang kalooban. Habang idinudulog namin sa iyo ang aming mga misyonero at ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong taglay nilang yung kapangyarihan sa pagpapahayag ng iyong katotohanan at kaligtasan sa mga bansa na iyong pinagdalhan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, dumaloy ang kalwalhatian mo. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo sa pagbisita namin sa mga bayang ito, ang kapangyarihan mo ang siyang tunay na mamasdan. As we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan, ilusan mo mga bayang ito ng iyong kaligtasan. Ganyan din po ang China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival to consume these countries as we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.